Medyo malungkot na topic ang pag-usapan natin ngayon. Tungkol ito kay Congressman Rodante Marcoleta. Pagkatapos niyang depensahan si VP Sara doon sa Kamara, ito, sunod-sunod na ang parusa na kalbaryo na naigawad sa kanya. Una, tinanggalan siya ng pwesto bilang Vice Chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ito, nung natapos yung session sa Kamara kahapon, tinanggalan pa siya ng Vice Chairmanship at membership sa 4 na committees. Ito, pakinggan natin itong balita ng UNTV. Rosalie, ano yung dahilan ng pagkakatanggal kay Congressman Marcoleta sa House Committees at may reaction na ba siya ukol dito? Aga sa huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Congress, pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House Committees. Walang binanggit na dahilan sa pagtatanggal ni Congressman Marcoleta sa House Committees on Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Dating Vice Chairperson ng House Energy at Justice Panel si Marcoleta. Ang mosyong ito, inihain ni Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Jam Baronda. Si Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson naman ang hahalili sa committee membership ni Representative Marcoleta. Pakinggan natin ang naging pahayag. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect with the Commission on Appointment, with the Committee on Energy, with the Committee on Justice, with the Committee on Public Accounts, and Consi Amendments, Representative Virgilio Lacson, Vice Representative Rodante Marcoleta. So moved, Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved. Kinilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte si Congressman Marcoleta. Nito lamang digbuwan ng Setyembre ng tanggalin ng kongresista sa pagiging Vice Chairperson at miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa ngayon, wala pang reaksyon dito ang kongresista. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie. Okay, so yun po. Ulitin ko, napakalungkot na pangyayari ito dahil halos wala nang committee siguro na hinahawakan o member itong si Congressman Marcoleta. I'm not sure kasi Committee on Good Government and Public Accountability. Yan, unang tinanggal. Itong bago lang, 4 na committees. Committee on Energy and Justice, parehas na Vice Chairman siya dyan, tinanggal din. Tapos yung Committee on Public Accounts and Constitutional Amendments, 2 committee, member siya, tinanggal din. So ano pang naiwan kay Congressman Marcoleta? Wala na. So, hintayin natin ano ang reaksyon ni Congressman Marcoleta. Sigurado magsasalita yan. O kayo naman, ano ang masasabi nyo tungkol nito? Sa Kamara, walang binanggit na dahilan. Kaya lang, alam na ang dahilan. Okay? So, very obvious naman yung dahilan. So, ano ang masasabi nyo dito sa nangyayari sa Kamara? Okay, may subscriber ako, kaibigan. Shoutout ko na lang si Chris Torres. Nag-message siya sa akin kaninang umaga. Tungkol ba sa nangyayari sa Kamara, pati na rin sa Senado. Sabi niya, General, na nakakalungkot na pangyayari. Basahin ko yung kanyang Good AM General, adda Ilocano din i-translate ko. Adda Mabuyak TV News.
anyamutin sitwasyon ng mga mambabatas sa Senado at naghamon ng suntukan sa Kongreso at agpipinnokaw tas aginagaw ti microphone only in the Philippines. Ito na ang siguro ang administrasyon ng pinakamaraming hearing kaliwat kanang mga isyu. Siguro naparoon na ng karamihan yung agawan ng mikropono sa kamera. Kasi parang yung budget ng DOH at saka PhilHealth ata yun, may isang congressman, I think Congressman Lee, na mag-interpolate. Wala, hindi na pinagbigyan. Tapos sigawan na. Tapos talagang kumakalat ngayon sa social media ang mga videos ng mga congressman na ganun ba, nagsisigawan, sinabayan pa sa Senado. Halos magsuntukan si Senator Alan Peter Cayetano and Senator Juan Miguel Zubiri. So, yan ang tanong. Ano na ang nangyayari sa ating bansa? Ano na lang ang kinabukasan natin kung ganito ang... So, balik tayo kay Congressman Marcoleta. Lagay ko, cool lang yan, tatanggapin yan. It's a reality. Siya sa Agos, ika nang sumalungat sa Agos. Ganyan talaga eh. So, expected na yan na mangyari kasi nga sa pagdepensa niya kay BP Sara. Kaya lang, ang taong bayan, hindi naman bobo ang taong bayan na nagmamasid. Later on, ganyan talaga, pag may prinsipyo kang tao, ipaglalaban mo kung ano yung pinaniniwalaan mong tama. At ito si Congressman Marcoleta, talagang tumindig siya sa kung saan ang tama na tulungan si BP Sara. At ito kanyang tanggal sa mga membership sa committees. Anyway, malapit naman matapos ang Kongreso. Kasi nag-break sila ngayon. I don't know kung kailan sila mag-resume. After that, filing na ng Certificate of Candidacy October 1. Yan na, filing na. And then, I don't know kailan ang campaign period. So, wala na. Busy na ang mga congressman, senator sa pangangalaga. Lalo na sa congressman. Kasi sa Senado, may maiiwan pa man lang doon. 12 lang ang kakandidato. So, busy na. Kaya palagay ko, tingin ko kay Congressman Marcoleta, cool lang. Tanggapin niya. So be it. At sana tatakbo ulit sa GIP party list. Huwag nating kalimutan na sa GIP party list. Baka dyan pa rin siya tatakbo as nominee ng sa GIP party list. Ikakampanya ko yan sa GIP party list. Ulitin ko. Yan na yung yung priority na party list na iboboto ko plus ikampanya ko sa aking mga kaibigan. Kasi talagang saludo ako dito kay Congressman Marcoleta. Bukod sa matalino, maprinsipyo, tapos hindi pa bago-bago ang kanyang stand. Kung saan yung tama, doon siya. Yan ang one of a kind. So kung sino pa yung ganyan na nagtratrabaho ng gusto, matalino, abogado, siya pa ang natatanggalan ng pwesto. Only in the Philippines. So, sana maayos na itong mga gusot na ito, lalo na yung nakakalungkot yung muntik magsuntukan si Senator Cayetano at Senator Juan Miguel Zubiri. Mabuti napigilan kasi nakakayan pag
nagsuntukan, okay lang yung sigawan. Kasi normal yan, debate. Kung minsan magsigaw, kaya lang yung suntukan, wala na yun. Honorable pa naman ang tawag sa kanila, tapos magsusuntukan. Di ba? Nakakalungkot. So, to Congressman Marcoleta, saludo ako sa iyo. Pagpatuloy mo lang ang laban para sa bayan.